Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our fourth and bonus reading for today. Titingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa fourth reading of the day today. No? May nahulog po dito. Nakita ko po ay union. Ano? Ito pong taong to ay nag-iisip po siya ng pagkikita niyong muli, no? Or inyong pagsasalubong ng inyong mga landas, no, when you least expected, no. Ito po ay parang iniisip niyo po na kayo po ay magkakasalubong or kayo po ay magkakakita ulit, pero nag-iisip po siya, what if biglain ka po niya, oh? Parang nagpe-prepare po siya, no, kung ano daw po ang kanyang tamang kung ano po yung tamang gawin na diskarte po sa inyo. Paano po kung isang araw nga naman, no, maisip po ng taong ito, bigla nyo lang po makita to sa harapan nyo, bigla nyo na lang po ito makita sa pintuan nyo o sa harapan nyo. Ano daw po ba ang gagawin nyo? I-accept nyo daw po ba siya? O ano daw po ba ang gagawin nyo? Tingnan po natin using this telepathy oracle cards. No, nahulog lang po kasi ang dalawang yan habang ako po ay nagbabalasa. Yan po, no, nahulog lang po talaga siya. Wait. Yan. Okay. Saglit lang po pala. No? Ay, naku. Sige po, no? Parang bumibigat yung energy, ha? Binuksan ko lang yung kandila. Wait, tingnan po natin. Ano po yung ating makikita? Bakit po parang ang bigat or bumigat po yung ating nararamdaman, ano? Ito pong ay bumagsak lang yung dalawang yan. Kaya dito po tayo titingnan natin kung ano po ulit ang ating makikita, no? So, yan nga po, no? Kung ano po ang gagawin nyo kung one day talaga nandyan na siya sa harapan ng inyong pinto, nandyan po siya sa iyo, humihingi ng tawad sa kapal ng mukha niya po at sa kanyang pride and ego, no, na hindi mo po ini-expect na siya ay hihingi ng tawad sa iyo at bigla po, no, sabi mo nga, mabait naman to dati, no, nagaganyan-ganyan lang. So, ano nga po ang gagawin mo kapag ikaw po ay, no, ano po ang gagawin mo, no, kung nakita mo po siyang ganito, no, kung nakita mo po siya na, nasa harapan mo, ano po kaya ang gagawin mo kung nakita mo na siya ay may enlightenment ng nararamdaman, kung siya ay nalinawan, no, at humingi siya sa iyo ng tawad, ano po ang gagawin mo? This is a question for you and I want you to answer it dito po sa comment section natin. Ano po nga ang gagawin mo one day if itong taong to ay sincere na humingi po sa iyo ng kapatawaran, ano? Ano po ang iyong mararamdaman, ano? Kasi lagi natin sinasabi na napakataas ng ego nito, ng pride nito. Oh, so what if nga po na nagkaroon po siya ng enlightenment na ayaw niya pala po ng separation, na na-realize niya po pala na nagkaroon siya ng enlightenment na ikaw pa rin ang gusto niya at chini-cherish niya pala ang inyong relationship. And this time, he or she wants to protect your relationship, no? Nagkaroon siya ng enlightenment na gusto niya niya pong ayusin yung relationship niyo at chini-cherish niya na po lahat, no, ng mga nangyari, no? At mamahalin ka na po niya ng
malalim, no? Malalaman niya na po yung purpose ng inyong relationship is all about because of love. Ano po kaya talaga ang gagawin mo, no? Parang nararamdaman ko po, 50-50 kayo, no? Nararamdaman ko po for some of you ay makikipag-reconcile po, no? Yung iba, no? Makikipag-reconcile, pero yung iba po, makikipag-reconcile na lang sa sarili, no? Ayaw na po nung iba sa inyo. For half of you, galit na po, ayaw na po, and natuto na po daw sila, and hindi na daw po sila babalik. Hindi, no? Kasi sa nakikita ko dito, merong ibang energy po dito na talagang nagsisisi, nakakaisip na gusto ulit ng ayusin yung inyong union sa time na when you least expect it, no? Tapos parang ina-accept niya na ito talaga yung fate niya, na talaga kailangan niya tanggapin na mahal ka raw para talaga niya, na enlighten siya. Tapos gusto niya na i-cherish yung bagay na pinakawalan niya noon, yung bagay na hindi niya pinahalagahan, yung tao na hindi niya pinahalagahan, vinalue, ay gusto niya nang mahalin ng lubusan at makipag-reconcile, no, sa taong ito, no? Lalagyan mo po ba ng boundaries ang sarili mo? Matatanggapin mo pa siya with condition, with boundaries, sabi dito, no? Or i-consider mo na this time yung consequences kung babalikan mo ba tong taong to o hindi na. Ano po ang sa nakikita ko po dito, meron sa inyo ibang magiging maingat na babalik with rules, no? Pero wala pong ganun sa pagmamahal, eh. Wala pong rules and regulation, eh, no? Parang nakikita ko po dito, medyo mahihirapan itong taong tong bumalik sa'yo ng ganun-ganun lang. Why? Because medyo pinatatag ka na po ng panahon, eh, no? Medyo pinatatag ka na po ng panahon. At sa nakikita ko po dito, mas medyo malala na po yung pinagdaanan mo, kaya somehow itong nangyayari sa inyo is somehow parang nakikita ko na mahihirapan siya, hindi po ganun kadali para sa kanya ang bumalik sa iyo, kasi natuto ka na kahit papano ng maging matapang, no? Natuto ka na somehow ay hindi na po ganun kadali, no, na parang parang ganun-ganun na lang ba sa'yo? Akala mo ba ganun-ganun mo lang ako makukuha? Pero sa totoo lang po, ang nakikita ko po is medyo mas matatag ka na po ngayon kesa sa dati, no? Hindi ka na po talaga ganun kadaling bumigay, hindi ka na po ganun kadaling parang hindi ka na po ganun kadaling magpapatawad, eh, no? Parang ang pakiramdam ko po dito ay mahihirapan po siya na parang hindi ganun kadali na paglapit niyang katulad dati, maaawa ka na kaagad. Kasi sa totoo lang, dati isang lapit niya lang sa'yo, naaawa ka na, parang sige, tatanggapin mo pa yung mga pagbe-blame niya sa'yo. But this time, kahit papano, natuto ka na po, no, na parang ganyan, hindi ka na basta-basta, kahit pa mahal mo tong taong to, kahit pa alam mo sa sarili mo na mahal mo pa siya, pero parang natakot ka na magtiwala, no? Parang natakot ka na, and hindi na po ganun kadali sa'yo na magtiwala. Yan ang sinasabi ko, kahit mahal mo pa yung tiwala, no? Nagulat ako pagbunot ko yun, no, na kailangan kasi ng relationship ng isang, kahit minsan mawala yung pagmamahal, pero yung trust and respect nandun, the love will always find its way back, no? Pero kung ganito po talaga na pating tiwala mo at yung respeto ay wala na, parang hindi na po ganun kadali, no? Palagi ka na lang mag-o-observe kung ano po yung kilos niya, parang lagi ka na lang titingnan mo pa kung worth it pa ba to. Parang pag hindi na, parang ang bilis mo na siyang i-let go, no? Kasi parang feeling mo, kinaya mo na nang wala siya. So, anong difference na mawala siya ulit sa buhay mo, no? Parang ngayon po, sa nakikita ko sa inyo, parang sa Diyos mo na to, or sinurrender mo na to sa Divine Universe, kung ano man ay i-surprise ka na lang kung ano po yung para sa'yo, no?
Pero sabi nga dito, you may be surprised, no? One of these days, sabi ko nga sa inyo, what if bigla na lang siyang nandyan sa harapan mo, no? Nakakagulat, no? At talagang hindi ganun kadali, pero paano nga po kung nandyan na nga sa harap mo, no? Ano kaya ang mararamdaman mo, no? Maiisip mo po kaya yung past life, yung pinagsamahan nyo na nasaktan ka, na hanggang sa napunta na kayo sa iba-ibang buhay, no? Na talagang hindi mo alam, or mas pipiliin mo na lang yung sarili mo, yung value mo na hindi niya pinahalagahan eh. So, kawalan niya, ayoko nang bumalik sa kanya, no? Or hahayaan mo si Cupido ulit, or hayaan mo ang Divine Universe na, sige, give it one more try, no? Baka naman, nagbago na siya, no? It's really up to you po, no? Pero sa nakikita ko po, may surprise na parating sa'yo, at ikagugulat mo po ito, no? Nasa sa'yo po yan kung gusto mong bumalik sa commitment, no? Kung sa tingin mo itong taong to ay very promising, sincere, and babalik po siya sa'yo, hindi na po ba siya naliligaw ng landas? This time ba talagang ready na siya? Talaga bang this time talagang okay na siya, no? Na may acceptance na siya sa kanyang mga ginawa, no? Sana po ay pag-isipan mo po muna ang bawat bagay-bagay bago ka po din para ano ba yung Tagalog word? Bago ka po sumugod ulit sa laban, ano? At tingnan mo muna po lahat ng mga consequences. Pero hindi naman daw po, alam ko po na may kahalong galit, pero somehow, pagka nag-usap kayo ng maayos, no? Someday, magkakaroon po kayo ng clarity. Kahit po kayo ay magbalikan o hindi na, magkakaroon po kayo ng both of you will have clarity, no? Kahit na magkabalikan man kayo o hindi na po, no? There will come a time, yung clarity po kasi ang kailangan nyo po talaga, and for also him or her to release the guilt feeling, no? Parang, kasi minsan po, parang nagiging sagabal ang guilt sa happiness, no, ng tao. Like ngayon, mabigat po yung kanyang loob, no, simula po pumasok yung taon, hindi po siya maging masaya-saya, no. Talagang magulo po talaga siya kasi lagi niya pong naiisip yung inyong connection na sinayang niya, no, na sinayang niya po, at talagang hindi niya po inakala na there will come a time na gugustuhin niya po ulit i-rekindle kung ano man po yung relationship na naiwanan niya. Kasi dati po parang sa emotions niya parang ayaw niya na, hindi niya po tiningnan yung lalim ng emotions niya, no? Parang sa kanya is wag na, okay na yun, tapos na tayo, okay na, no? Pero alam niyo po, kayo din, no? Ngayon galit kayo, talagang galit kayo, nasaktan kayo, pero there will come a time kung nagbago naman tong taong to, nasa inyo po yan kung kaya nyo pang pagbigyan o hindi. Kung masakit pa, let time forget those scars, no? Time heals all wounds, sabi nga nila, pero tingnan nyo pa rin po kung ang taong yan ay kung ang taong yan po ay talagang nagbago na, and you have to test the feelings of the person. Kung talagang ito ay nagbago na, talaga bang deep na yung emotions niya. At ikaw din po, you also have to test your emotions, your feelings, kung gusto mo pa ba talaga o gusto mo na lang for the sake na magbalikan kayo, because that's a different thing, ha. Kaya dapat po alamin mo muna sa sarili mo kung ano po ba talaga ang nararamdaman mo bago ka po ulit tumalon into a deep decision, a very serious decision, dahil buhay mo po ang nakasalalay. Okay? That is your bonus reading of the day today. Nakita nyo, wala masyadong balabalasa. Talagang start po ako ulit kasi may mga bumagsak na barahan na feeling ko ay nagpapapansin yung ating dalawang cards. Na, so, yan po ang bonus reading of the day nyo. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below, and paki-like po yung ating bell, no, para po updated kayo sa ating mga latest na sa ating mga latest uploads and latest videos, no. Maraming salamat po sa inyong lahat.
And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video, dyan nyo po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you no, na hindi pa po alam na may scammer tayo, meron pong fake na Lady Elena account, no, na sana po ay mag-ingat po kayo dyan, ano, at nandyan po yung details, no, may mga fake account po siya, so mag-ingat po kayo, no, ayoko pong scam kayo at ayoko pong mabiktima kayo, kaya ingat-ingat po kayo, okay? At sa akin naman po mga ever loyal, solid and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Thank you po for not skipping ads, and thank you po sa lahat ng suporta niyo po for everyday po na nag-aantay kayo at hindi po kumpleto ang araw niyo kung hindi niyo po ako naririnig. Huwag po kayong mag-alala, hindi din po ako kumpleto kapag hindi ko din po kayo nabibigyan ng reading, nakakausap through this, no? Kaya mahal na mahal ko rin po talaga kayo. Hindi din po kumpleto yung araw ko kung hindi ko din po kayo nababasahan. Salamat po. Salamat na marami po talaga for not skipping ads. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that. Lalo na po nag-iipon na po tayo para sa ating One Love a Day. And of course po, doon po sa ating mga sa atin pong mga tao dyan or mga subscribers natin na family natin na lagi pong nalulungkot every gising nila. Always remember po na we should be grateful because nagising tayo, at kung may mabigat tayong emotion, lagi lang po natin isipin na I am grateful because I am still alive and I have chance of correcting my mistakes, no? So yan po ang ating nakikita dapat, no? So kung mabigat mo, ngumiti tayo at sabihin natin na I will be happy for today. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, love yourself, because self-love is still the best love of all, okay? And lagi ko po sa inyong sinasabi that life is so short. Totoo po yun, no? Life is so short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender to our divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik bukas for our first reading of the day. I hope po na makaresonate po kayo ulit at panoorin nyo po ulit. For the meantime, sana po napanood nyo yung first, second, third, and fourth reading kahapon, and the incenso yesterday, and the first, second, and third today, no? Bago po kayo tumalon sa reading of the day, no? So maraming salamat po sa inyong lahat, aking mga ever loyal na Lady Elena family. Ako po ay magbabalik bukas, and sana po ay naging masaya kayo sa reading natin ngayon. Okay, God bless you all and I love you all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!
sa'yo. Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Pakain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo yan. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye! Yung pagkain mo kunin. Nga po to. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Sige siya po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo, apo, apo. Salamat po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, labay po. God bless po. Ingat. Bakit po si Papa Jesus? Thank you po, bye po. Pero pa bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Good. Day, para sa'yo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Day, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato ko, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, nagkait. Kuya, sa isya, nasa niya iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. E, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako natutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plan, lado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po Ingat kayo? po. Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige. Ingat po. Salamat God bless. Tay, Tinatawag niya eh. bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag nyo naman po. Kanina po kasi taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda nyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino nyo po. binubusinahan niya eh. Sige Sige po, na bye-bye po. Sige po, salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus sa iyo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Tingnan lang. Baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng grupo. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito pa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pandagdag po. Pagdagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano po. Ano? Tama, may tataligin na. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ayun yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Sige po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin.
ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo. Ang mensahe na noon ay nilabas mo, angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa